Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa ating pong programang Moms at Heart. Mabulaklak ang aking paligid dahil ito po yung kahuli-hulihang Sabado kung saan ngayong pong buwan ng Mayo ay atin pong binigyan ng tuon ang blooming ng ating pong pusong ina. Ayan. So, marami po tayong mga narinig na mga bagay-bagay at yun nga po, tuloy-tuloy po yung ating ngayong feature about blooming moms. And for this time, ang atin naman pong tutuunan ay mga bagay-bagay how to protect, how to continue ang pamumukadkad at ang atin pong halimuyak bilang moms in bloom. Kasi kailangan po ay nabibigyan natin yun ng ingat, nabibigyan po natin ng maintenance, tinatawag. Ayan. At kayo po ay pwede nating makabahagi, makasama, marinig po ba o makapanood ng ating pong pagsasama-sama dito sa Moms at Heart over 702 DCAS FEBC Radio TV or di ka naman sa ating 702 DCAS FEBC Radio Moms at Heart Memo ni Mommy or very simple sa ating pong pakikinig sa 702 DCAS AM1. Siyempre, lahat ng yan dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang inyong Mami Bessie Rios now would like to call and welcome ang ating pong gala ba, no? Ito po yung momshies na laging kung saan-saan naruroon. At yan po, none other than si Momshi T. Mosuela. Magandang hapon, Mami T. Ayan. May na naman. Bago ang sarili mo. Nasaan ka naman ngayon? Ka naman. Moms at Heart. Bumati ka muna. Moms at Heart. Hi, Mami. Magandang hapon. Good afternoon, everyone. Nandito naman ho ako sa ating pinakamamahal na bayan ng... Actually, hindi bayan. Bicol, no? Sa Bicol where Bayon Volcano is. So, napaka-exciting. First time ko sa Bicol. First time talaga? Po, super first time. So, super excited ako to be here po. Magandang hapon. Paging sa mga nakikinig, yes, sa taga Bicol, magandang hapon po sa inyong lahat. Napakaganda ng bulkan. Nagpakita naman ng kalahati. Medyo maulan. Okay. So, ang nakakatuwa dyan sa bulkan na yan, kasi nagpunta ako rin several times. Natuwa ako kasi, alam mo, flashback. Diyan kami nag-honeymoon. Tagal lang. 45 years ago. Pero I came back several times, no? May Wow. project kasi dyan ng aking darling sweetheart. So, we were very, very young. Biruin mo naman, 45 years ago na yun, Hindi nakakatuwa dyan kay Mayon yung ganyan na Perfect ko. cone, yes. Para ba siya sumusunod sa iyo, no? Pag umiikot ka ng lugar, parang, andito siya ulit niya. Iba-iba lang yung kanyang pwesto. Pero parang andyan dyan siya lagi. It reminds me, no? Parang somebody, no? Is there to watch over us. Yeah, oo, yung presence ng Panginoon is everywhere, no? Mami, madagdagan ka lang yung sinabi mo tungkol sa Mayon nga. Yun ang sabi kanina ni Pastor, nung sinundo kami. Sabi niya, Ate Tin, sabi niya ganyan, pag nagpakita yung bulkan, kahit saang parte ka dito sa lugar na ito, nandyan siya, makikita mo siya. So, tulad po nung sinabi ninyo, so napaka-exciting na analogy ng presensya ng Panginoon. Exciting. Nakakatuwa, no? At itong pag-uusapan natin ngayon ay medyo challenging but I hope that magiging excited ang bawat isa gaya ng mga bulaklak na sa aking paligid. Yes. Because today po ang huling Sabado kung saan bibigyan natin ng paliwanag, ng encouragement
inspirasyon ang bawat isa to bloom as mothers, no? Mothers, dahil nanganak tayo, but as moms at heart. Mga kababaihan na meron tayong pusong ina because we care for the next generation. We exert our efforts to really shape out, no, their values and to become a good model for them. Naku, yun yata ang mahirap, ano? And Mami Tino, for the past 3 weeks that we have been doing this, and thank you kay Ara, no, ang ating kasama sa New Future Blooming Moms, ay binubuo-buo natin yung mga iba't ibang bagay by which we, Moms at Heart, can be an inspiration sa ating mga kabataan because they will see us na nagbo-bloom, di ba? And Mami Tin, there's no age in blooming. Tama ba? Yes, regardless of age, yung flower keeps on blooming. Yes, Kaya oo. parang tayo. Yes. And for us to close this broadcast for the month of May na theme, ay tutuunan natin yung mga bagay-bagay na nagbibigay ng sigla para manatili ang pamumukadkad, no? Tagalog na Tagalog, pamumukadkad ng ating bulaklak, no? Then, when you say pamumukadkad, ano yun? Parang nakalatag, mga ganun. Ano ba ang pakiwari natin dyan? When you say pamumukadkad? Parang, ang pamumukadkad kasi, Mami, sa tingin ko, no, blooming comes at a certain stage. No? Parang yung flower, when you plant a flower, nagsisimula mo na siya. Tapos, ano mo na yung maliit yung bud, no? Tapos, palaki ng palaki hanggang maging full-blown or full-bloomed flower. So, parang Yes. sa mga kananayan, di ba? Nagsisimula tayo, hindi pa tayo marunong, tapos marami pang pagdadaanan, bababasa ng ulan, maiinitan ng araw. And then later on, magbubukadkad tayo in spite of the weather. In Yes. spite of what we have gone through. Tapos magiging magandang buka ng bulaklak. So yun ang illustration para sa akin pag niisip ko yung blooming like a flower bilang isang moms at heart and literal na mommy. Naku, nakakaaliw naman ako habang tinitingnan ko ang yung facial expression. Parang bloom na bloom ka talaga. Sa mga moms at heart, no, amin pong kasama, maari pong kayo nakikinig ba o kaya nakikita niyo po itong aming mga blooming na mga faces, no? Mga bata ang hilig pag nagkukuha ng picture, no, nakakaganyan pa sila, di ba? O kaya nakaganon, no, parang ano ba yan, ba't may mga ganyan-ganyan? And ito pong ganitong klase ng ating encouragement, no, sa bawat moms at heart ay maganda po ito na makita sa atin ng ating mga kabataan. And how are we going to sustain this, no? Paano ba natin pananatilihin? Because, di ba ang reality ng life, Mami Ting, gaya nga ng sinabi mo, nabasa ng ulan, nasikatan ng araw, naalikabukan, no? At kung kayo po ay nagbo-bloom, no, dito sa lugar ng city, grabe, no, kung makausok yung mga tambutso ng sasakyan, di ba, no? Parang naiiba yung kulay ng mga petals, di ba, no? Tama, oo. So, but in spite of all those sinasabi natin na katotohanan, no, kung saan ang iyong, alam mo ba yung petals sa Tagalog? Talulot? Talulot, di ba? Parang makataya tayo ngayon. Nakaka-inspire itong aking background ng mga bulaklak, katerno ng aking classic na damit mula dyan sa Mindanao. Ayan. So, hello po sa ating mga kasama dyan sa lugar ng Mindanao. At sa lahat po ng mga kasama din natin, no, kasi tayo ay nasa YouTube at live sa Facebook. Okay, so, Mami Tin, dito na tayo kasi mabilis ang oras, no? Let's give now the 5 tips. Ayan. Paano ba magkakaroon tayo ng patuloy na pamumukadkad? Ayan. But of course, there will be instances na kagaya nung, alam mo ba yung flower na pag 4 o'clock, hindi siya namumukadkad. Magko-close siya. Tapos bukas magigising na naman siya, di ba? I think ganun dapat nature natin, ano? Yung Mami, baka nga for all we know, may ganun din, di ba tayo? Pag 4 o'clock, pagod ka na. So doon nagko-close. And then pag nakapahinga overnight, nare-recharge, bubukas na naman.
Oh, ayan. Or meron naman, ano, yung mga walang kapaguran, ano, kahit gabi, no? Naku, Ayan. parang Okay, tayo so, yata yun. tayo yon tama, relate tayo much. Sabi mo nga Relate much kanina, tayo dyan. magtita nga tayo, di ba? Para hindi tayo Yes. napapagod. Ang wala nating hanggang kwentuhan nung ako ay nagpunta dyan sa inyong church. Okay, ano? Yes. Yes. So, ito tayo, letter A. Kasi karugtong nung sinabi ko na alas 4, tumitiklop. Tayo naman, parang alas 4 na ng umaga, gigising ka na. Ano ka na naman, mamumukadkad ka tuloy-tuloy. Yes. Letter A is accept your Genre. dulo? Genre. Yes. Spellingin nga natin to genre na to. Medyo kakaiba yung tunog. Ano lang po ito, hindi ko ba alam kung kailan nauso itong salitang genre, di ba? Letter G as in goat, letter E as in echo, N as in never, ano yun? Never, November. November. Letter R as in river, and E as in echo. Ayan. G-E-N-R-E. Ano nga tawag doon sa mga spelling na yun? Anyway, basta yun yung mga uri na spelling. And, di ba, kaya nga natin sinabi yung ano kang klase, di ba? We have to accept. Ano ba nangyayari pag hindi natin ina-accept? Nakakalanta ba yun? Oo, kasi hindi ikaw yun eh. So therefore, hindi mo magagawa yung function mo. So you have to accept your genre. Parang, Mami, when I hear the word genre, what comes to my mind is sabi mo nga, no, yung expression of your artistic ability like in music. Sa music kasi sinasabi nila, iba-iba yung genre ng mga singers. Merong kumakanta ng ballad, merong kumakanta ng jazz, merong kumakanta ng pop. So, kapag ang genre mo ay pop, yun yung aawitin mo, yun ang songs that you will be more comfortable in singing. Tapos, kumanta ka ng iba, parang nag-iiba. Okay, baka hindi mo nabibigyan ng justice. So, the same way with moms, mommy, no? So, accept our genre. Ano ba yung iba-ibang genre kaya ng mga mommies? Kukulit ako din eh. Kasi ito maganda ngayon eh. Kahit saan tayo naroon, kasama natin si Maring Webster. Basta True, true. si Maring Miriam. Si Maring Michelle Miriam, Webster, yes. yan. Ito, ang genre daw ay isang category of artistic, musical, or Yes. literary composition. Paano ito na ipapahayag? Meron siyang Correct. particular style, di ba? Meron Yes. siyang particular form or content. Yan. Yes. So, meron kang, sa salitang Filipino, meron kang kasarinlan. Di ba? Yung kaikawan niya, ikaw yan. Siya yun, ikaw ito. Di ba parang ganon ang ating gustong sabihin dito sa accept your genre. Kasi kapag hindi po natin tinatanggap kung paano tayo ginawa, kung sino tayo na ginawa ng Panginoon, kung ano yung mga kakayahan na ibinigay niya sa atin, ay naku, nakaka-desperate yan. Malalanta ka talaga, di ba? Kasi lalagay mo sa isip mo, discontentment. Sana gusto ko yun, di ba? At ang iyong mga petals ay malulugas kasi parang try out ka ng try out di ba? Parang, ito gusto ko to, maging ganito ko. So nakakapilipit mo na iyong petals, nangangalaglag na yung petals mo. So sa halip na mamukadkad, ayun, wala ka na. Kasi nga, you don't accept your genre. Yes. Oo. So we really have to accept it. Looking at it and listening to you again dun sa definition ni Kumaring Miriam natin. Miriam. Parang iba-iba nga. Pare-pareho tayo ng nanay na moms, pare-pareho tayong momshies. Pero iba-iba din yung genre natin. Iba-iba yung binigay sa atin ng Panginoon. So kunyari, isipin ko, yung genre ko ay being a working mom. So yun ang call ko eh, working mom ako. I can work at the same time I can be doing household work. Pero mas effective ako bilang mom na nakikipagtrabaho sa labas ng bahay. So Yes. ko genre mami yung super labaluto at plancha at walis ng bahay. I do that only on weekends or kung holiday. Pero hindi ko hindi yung genre ko.
Kaya hindi Okay ako yung magiging genre mo. effective doon. Ang genre ko ay nasa labas muna ng bahay until the Lord, Yes, Lord tells me to stop working. Yes, thumbs up ako dyan. Kasi nga, pang ilang lugar mo na yan na napuntahan sa ating pagsasama mula ng January, no? And yun po, no? So mahalaga po, we accept our genre dahil yung genre, ayan po ang pagkagawa sa atin ng Panginoon. Ano man Amen. po yan, let's not compare and let us not desire to be another one na hindi po tayo ginawa ng Panginoon. Para hindi malagas ang ating petals at hindi rin po tayo malanta dahil may bitterness sa ating pong mga puso because we desire otherwise. Alright, itong pangalawa, no? May bagay na bagay to, no? Kasi di ba itong buong buwan ng May, parang ang daming gumala, nasunog, ano? During my younger days, hilig na hilig ko yan. Yung hihiga ako yung sa water, sa beach, no? Di ba? Yung nakaganon yung mukha mo sa sun, kahit yan 12:00 ng tanghali. Pero ngayon, pwede ba? Ayoko yan. Oo nga. Letter B is, sige, Mami Tin, go. Mami Tin, Yeah, what is letter B. Be happy under the sun, no? So, Yeah. parang ine-enjoy natin yung exposure natin sa init. So, parang yung mga trials natin, even when we go through difficulty, even when we go through trials, we just keep our faith and trust in the Lord na nagiging at peace pa rin tayo dahil alam natin na nandiyan ang Panginoon, hindi niya tayo iiwanan. Ako iniisip ko nga, sabi ko parang kung i-describe ko yung sarili ko, parang ako to, happy under the sun. So regardless of the heat, alam mo na nandiyan ang Panginoon that serves as my shield. Kaya, at yan yung init, hindi mo maiiwasan. Parang yung sun, palagi lang kunyari, nagsashine. Ngayon, dito sa Bicol, makulimlim, umuulan, wala si haring araw. Pero, kahit naka-expose ka doon, alam mo pa rin na merong pang protector, nandyan pa rin yung Panginoon. So therefore, medyo malayo yung fear, malayo yung worrying because you know that God is always there to take care of us. Even when we are facing all this heat, feeling all this heat, nagpo-provide pa rin yung Panginoon ng hangin. Nare-refresh tayo, even if there's mainit, nandyan yung scorching sun, may silong, may hangin. Kaya as moms, kailangan maalala natin that we can stay under the sun and feel the heat of the sun, knowing that God is there to protect us. No need to be afraid to be, ano ba yung masunburn? Oo. Masunog. Oo. And then, kaya po sun ang nakalagay dito, be happy under the sun. Ito po yung sitwasyon na hindi tayo umaalis at hindi tayo iaalis ng Panginoon. Like yun nga, moms at heart. No, hindi ka po pwedeng umalis. Being a moms at heart, you will always be there because that is where the Lord wanted us to be. Kaya sun yung representation na we bloom kahit na nandiyan dyan si sun, kahit na talagang hindi umaalis si sun. Okay. So, bago ang ating mga kwentuhan, meron pa tayong C, D, E. Yan, tatlo. Ay, makinig po muna tayo dito sa ating si Blooming Moms. Ayan. Ara, ano na naman ang iyong mga pahatid na tips para patuloy ang Blooming Moms na mamukadkad? Isang namumukadkad na araw mga ka-moms at heart. Ako po si Arla Fontamillas para po dito sa Moms in Blooms. In the last 2 weeks, I've been discussing about novelty or yung paggawa or pagsubok ng mga bagong bagay bilang isang importanteng ingredient para po sa ating blooming process. At sinabi ko nga nung unang episode natin, no, na ang pagiging open o kaya ang pagiging matapang para sumubok ng mga bagong bagay ay isa sa mga secret para tayo ay maging laging youthful at laging may creative ideas, parang lagi tayong alive at lagi tayong parang fearless katulad nung tayo yung mga teenagers pa at nung mga bata pa, di ba?
And I'm not saying that we should be reckless about it. Kaya nga, last week tinanong ko rin sa inyo kung paano ba tayo magiging open na hindi naman tayo magiging reckless o pabaya. Tinanong ko sa inyo, ano ba yung mga bagay na hindi nyo gusto at mga bagay na iniiwasan? Tinanong ko rin kung ano yung mga areas sa buhay ninyo na pakiramdam nyo ay hindi na kayo naka-move on or naka-stuck na kayo. At in-encourage ko din kayo na i-practice yung pagse-celebrate. No? So, paano natin yan ma-incorporate ngayon sa ating tahanan at sa mga relasyon natin sa ating pamilya? Maraming tao ayaw ng novelty o ng bagong bagay kasi magastos nga naman. No? So, sa sinasabi ko ngayon, I am encouraging you to just start small. Just do it. No? Kahit 2 minutes yan, kahit 30 seconds yan, kahit 1 minute yan, basta sisimulan natin, may pagbabagong dadating sa buhay natin. No? So, paano natin gagawin yan? Una sa lahat, kailangan nating schedule. Nasabi ko rin nung mga nakaraang linggo na hindi kaya ng ating mga utak or isipan na mag-accommodate ng maraming bagay. So, gagawin natin siya ng paunti-unti. Sabihin natin, sa susunod na Sabado, weekend, no? Mag-schedule tayo ng panibagong putahe na lulutuin na hindi pa natitikman ng ating pamilya. O kaya naman, pag medyo may konting budget, magta-try tayo ng isang bagong lugar. Ang sa amin, no, ang ginagawa namin, yung food, pwede naman siyang every other week, kasabay ng sweldo. Yung pagta-try ng bagong lugar, pwede naman siyang every quarter. At hindi naman kailangan lumipad ng eroplano, no? Just simply go to the places na hindi nyo pa parehong napupuntahan. Bakit importante na magkakasabay kayo doon sa ganung process? Kasi when you experience new things together, it helps the relationship to stay vibrant. Bakit? Kasi may mga bago kayong pag-uusapan. Pareho kayong awkward, pareho kayong walang alam doon. So, syempre marami yung mga bloopers, ganyan. So, nagsistrengthen yung inyong bond together. No? Sabi ko nga sa inyo, ang mga vibrant or blooming na mga women at moms at heart, yung may natututunan bawat araw. Maganda pag-usapan pagkatapos ninyo nasubukan yung pagkain, no? What do they think about the food? O kaya naman, nagpunta kayo sa museum. O kaya na magpunta kayo sa isang parke. Meron kayo na-discovering bagong kalsada, bagong daanan. Ano yung mga bagong bagay na natutunan ninyo? Pag-usapan ninyo yon. Dahil nasabi ko nga, no, na ang mga nanay sets the temperature or the atmosphere in the home. Kaya tayong mga kababaihan ay nag-start ng kultura ng pagsubok ng mga bagong bagay. Natuturuan din natin, na-i-empower natin, nagbibigay tayo ng magandang role model sa ating mga pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, no? Na huwag tayong matakot na gumawa ng mga bagong bagay. Kasi nabanggit ko nga rin, no, na sabi nga ng propetang Isaiah, the Lord is always doing a new thing. At yan ang sekreto sa pagiging isang mom in blooms. Okay? So ready na ba kayo? Sana mabalitaan nyo ako, ha? At makwentuhan nyo rin ako. You can comment at maki-engage din sa video na ito. At sana mag-start ito ng panibago at exciting na journey para sa inyo. Muli ako po si Arla Fontamillas at tara, mamukadkad na tayo. Maraming salamat, Ara, at sana nga po sa ating patuloy na pakikinig, no, makahubog po tayo sa ating mga pusong ina patungkol sa pamumukadkad. Ayan. At ang maganda po ay humahalimuyak habang namumukadkad. Parang ang ating station, happy 75th anniversary next week. Ayan. Meron po tayong face-to-face na mga iba't ibang gawain dyan po sa lugar ng Valenzuela. So, sana po ay makasama namin kayo na atin pong parang first ito, no, mamitin after the pandemic, no? Ngayon ang una. And our station, ayan, patuloy ang pamumukadkad at paghalimuyak. Okay, let's go to letter C. Tapos na tayo sa A, yung accept our genre. And then be happy, no, kahit na nandiyan dyan ang araw at tayo'y naiinitan. Because yun ang plano ni Lord para sa atin. Letter C is careful with saan tayo magiging careful? Careful with moisture and watering. Maganda yung moisture sa mukha natin. Moisturizer, di ba?
Pero, mami, din notice mo, no? Kasi ako, plantita. Minsan, the more I water a plant, lalong namamatay yung mga bulaklak niya, no? Parang rotten, sabi nila, no? So, what is it in for us sa tip natin sa ating mga nanay? Ano yun? Managing our what? Ano yung moisture? Oo. Kasi mami, no, dahil sabi nga nila nalulunod din yung ugat kapag sumusobra yung tubig. So, we really have to manage our exposure. Parang sabi mo doon sa nung pinagkukwentuhan natin ito, managing exposure to one's weaknesses so that this can be our strength. So, kung titingnan natin yung tubig na nilalagay natin, kailangan enough lang. Kailangan sapat lang so that we can, it will not become, tubig is essential. Tubig is important. But when it becomes too much, then it becomes damaging. So whatever is excessive ay hindi maganda. But before I ask, tatanungin din kita, mami, kasi parang gusto kong i-expound mo yan. Dahil binati mo, no, yung FEBC 75th anniversary, gusto ko lang sabihin po sa lahat that I came to know the Lord as my personal Lord and Savior during FEBC's 36th anniversary. Noong 1984, June 4, 1984, FEBC was celebrating its anniversary. I was 18 years old at that time. So imagine ninyo, 18 plus ngayon, kung ilang taon na ako, yun na Kristiyano. But because it was during the broadcast of FEBC. So, salamat sa Panginoon, and I pray na sa June, sa ating June anniversary celebration, gagamitin patuloy ng Panginoon yung 702 na marami pa pong makakilala sa Panginoon. Lalo-lalo na po sa mga nakikinig sa broadcast namin sa mga araw na mga darating. No? And today is a gentle reminder for everyone na if you can really listen so that you will get to know the heart of our Heavenly Father. Yun, Mami. Hindi ko lang mapalampas. Yeah, no, nakakatuwa naman, ano? Pareho pala tayong 1984 na may mahalagang ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Ikaw naman, you accepted the Lord when, in 1984. You were 18 years old. Grabe, 18 years old ka lang pala ro, no? Ako naman, in 1984, I gave up my beaming, no? Yung kumbaga blooming career in the government service in exchange of the Lord's calling. Yan. So that was also in 1984. So, 18 years old ka lang pala noon, no? Parang bigla ako na-imagine ako kung gaano, ilang years ako senior pala sa'yo. Alis ka pala noon. Ako naman noon ay, I'm working in the government corporation na paangat na yung aking career. But then the Lord said, hindi, ito ang calling ko para sa'yo. And yes, we're both now in what the Lord has prepared for us. No? But, putting more explanation or discussion dito sa ating letter C that we wanted to manage our exposure, no? Be careful, no, in managing our exposure dahil yun ang weakness. Like, balikan ko yung plant kanina, no? Ang nature nitong plant na to, or what we can say, is the weakness niya. Yung nalulunod siya sa tubig, di ba? Parang pag dumami yung tubig niya, ay parang, ayun, nagiging dahilan para siya ay mabulok ba, mamatay, tuluyan. So tayo po, no, as we aspire to continue to bloom, no, we need to manage itong mga weaknesses natin. Yun yung ibig nating sabihin dito. That our weaknesses, kaya tayo, may mga pagkakataon, ini-expose tayo ng Panginoon dito sa weakness natin. Kasi gusto ng Lord i-build up yung weakness natin to become a strength. Halimbawa, itong calling mo, kagaya ko, no? I never realized na ito yung calling ko, no? Na magsasasalita dito, na yun nga, magiging guro, ganyan, at sa iba't ibang lugar, iba't ibang ages. So, to me, I look at the side ko, parang ayoko yung ganon, parang weak ako dyan. But then the Lord kept exposing me and exposing me. So, yun ang ibig sabihin, that we need to be careful to manage yung exposure natin doon sa weakness na yan. Because who knows, no? It may be a way by which yung bloom ay lalabas. Yan. Or mas lalo kang tatatag, no?
mas lalo kang tatatag. Parang isa pa rito. Ito pa ng mga momshies, no? Yung ating love, which is what the Lord likes us to master, no? Sa relationship. Yun, may weakness ka, no? Yung bang wala kang tiyaga sa mga makukulit na mga tao, yung mga ganun, di ba? Yung mga ibang behavior, no? Ito naman lagi binibigay ni Lord. Kasi nga weakness may ayaw mo nakakairita, di ba? But then the Lord kept exposing you there. And who knows, o yung pala ikaw nag-bloom doon. Approve ba, Pastora? Ha? Tatago-tago ka na. Alam mo, habang nakikinig ako, talagang iniisip ko yan. Ang ganda-ganda talaga. So, even our weaknesses can be used by the Lord to make us a better person, a better mother, no? So, kailangan lang aware tayo, Mami, na yun ang weakness natin. Otherwise, hindi tayo mag-grow kasi hindi natin alam. And then, kung sabi mo nga, yung mga makukulit, nandyan palagi, tapos lagi ka lang naiinis. And then, hindi mo pala alam na character building ito sa'yo ni Lord. Binibuild niya yung character mo to become a patient person. Diba? At a person who accepts people who are different from us. Yun. Oh, yes. Diba? So, Para bang, rather than yung recently nga isa yan sa shift na ginawa ko in my inspiring or motivating talks, no? Kasi we always wanted na, uy, sana mawala na tong bagay na ito. Uy, sana maging comfortable na, gumaling na yung anak ko, matigil na yung kanyang mga bisyo, mga ganyan, But then, sandali, baka kailangan baguhin yung prayer natin, hindi lang ganun. Kailangan ang prayer natin is dapat mag-roots, no, sa heart ng anak natin, yung indwelling of the Holy Spirit, di ba? Yun yung i-pray natin so that yung mga bagay na yung bawa, umiinom at kung ano-ano pa, these are just manifestations na hindi pa nakaka-roots. Kaya nagfo-fall siya, di ba? Yung gano'n, na mahina pa. And we talking about the blooms will again realize na, pero mamaya natin yung sa letter E, kailangan na meron tayong roots na malalim yung tanim. And itong pinag-usapan natin is careful in terms of exposure to moisture and watering, if that is our weakness. Now, let's go to letter D, but before that, ay ipopost ko muna. Lagi mahiling mag-post, no? Para makinig tayo sa isang momshi na maraming paalala sa atin. Ang ganda nung kanyang, kung kayo po ay nanonood at nakikita nyo po, itong ating video, ay gumaganyan yung heart, no? Parang nagpa-pump, no? Para dun sa kanyang portion ng heartbeat. Mami Weng, ano ang iyong pampatibok sa pusong ina during this time? Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Masaya at masiglang hapong umuli sa ating lahat. Sa ating theme na Blooming Moms, paano kaya mapapanatili ito? Tandaan po ang R-E-S-T. Letter R, rest. Magpahinga naman mga mamshis upang maibalik ang sigla at lakas ng ating katawan, maging ang talas ng ating isipan. Magkaroon po tayo ng me time. I-treat mo ang sarili mo. Minsan po niyaya ako ng aking kaibigan. Nagpamassage kami, ay tunay nga pong masarap sa pakiramdam. O mga mamshis, baka pwede nang i-calendar ang pagpunta sa parlor. Magpaganda na! Pero alam nyo, may mas magandang tip pa maliban dyan. Sinasabi po sa 1 Peter 3 verse 4, you should be known for the beauty that comes within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. Letter E, engage the family. Wala na pong hihigit pa na makapagbibigay ng buong kasiyahan bilang isang ina, kundi ang makitang matagumpay ang relasyon ng pamilya. Ito po ay higit pa sa lahat ng material na bagay na ating nakakamit. Kapag buo at nagkakaisa kayo, hindi po ba masaya? Letter S, serve God, serve others. Naranasan niyo na po ba yung feeling na sobrang saya dahil nakatulong ka? Tila ang laki ng naging accomplishment mo sa buhay na makita mong sumaya at naresolba ang problema ng natulungan mo? Ang ganito pong mga bagay ay nagdudulot ng kakaibang saya sa kaibutura ng ating puso. Sa pagtulong po sa ating kapwa ay iisa lang po talaga ang ating pinaglilingkuran.
ang ating Panginoong Diyos po lamang. Letter T, trust God. Kung ipagkakatiwala po natin sa Diyos ang lahat, maiiwasan po ang mga alalahanin na siyang nagpapakulubot ng mukha natin. Ang mahalaga po, gawin. At ang hindi na kaya, ibigay na po sa Diyos upang sa gayon ay maranasan ang kapayapaan na nagdudulot naman ng kasiyahan. Tara na mga mamshis, magpahinga na po muna tayo. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Yan, maraming salamat sa iyo, Mami Weng, sa iyong mga pahatid balita sa pampatibok sa pusong ina. Aba, nagbibis-bis ka na ngayon, hindi ka na all black. May touch pa rin naman ng black, no? Like the other time na kasama ka namin. But ang hindi nawawala sa iyo ay ang mga halaman to remind us really that we can bloom and we can be fresh like the plants or like those flowers. Okay, nagbabalik po kami ni Mommy Tin. She's all the way from Bicol, no? Where the famous Perfect Cone Volcano is located. Bisitahin mo rin dyan yung isang church na nabaon, di ba? Yung tower na lang niyang natitira. Now, we're done with A, B, C. We go to letter D. Okay, letter D, kung kayo po ay mga sanay sa atin pong halaman-halaman, this is terminology ng, ano ba ang tawag dyan? Botany. Deadhead. Deadhead. Yes. Patay na ulo, no? Deadhead often, no? Parang yung kasi deadhead, yung 'di ba, yung ating pong mga bulaklak ay nalalanta naman siya. That's natural and that's normal. Hindi naman po tayo forever na naka-bloom, no? So anong gagawin doon? Puputulin. Ayan. Kaya sabi, deadhead often. Kasi Mami Tin, minsan as our flowers become to wither, sobrang hindi maka-move on, no? Alam mo yung word na yan, no? So, deadhead often means cut it, throw it, and or sometimes you let the wind blow it, di ba? Yeah. Move. Yan, move on. Ikaw, naka-move on. So yun yung katulad ng flower, kapag siguro yung tangkay hindi na maganda, parang nalalanta, kailangang tanggalin, kailangang i-prune so that it can grow another petal or another leaf, whatever it is na remove, ma-replenish. So parang time of replenishment din yun, Mami, no? Time of refreshing for us moms when we do that parang sa halaman. Okay, yeah. Napapaisip tuloy ako. And then kasi po, yung mga, if you look at the plant, no, na may mga bulaklak siya, tapos doon na ibang bulaklak niya, no, tapos hindi pa natin tinatanggal, nagbibigay ito ng bigat dun sa halaman. Kasi yung mga yon, nakikerry pa siya ng plant, pwede naman siyang hindi na at makagaan. Likewise, yung atin pong mga, yan, hindi magagandang nangyari sa ating buhay na naluoy tayo, nalanta tayo, let's cut it, no? It may be painful, but let's move on. But let's not hang on to it, no? And then isa pa po, yung sinabi mo na stem, no? Pagka medyo fresh pa kunyari, no? Pero papunta na siya doon sa paglanta. Maganda, kinakat na rin natin yun. Kasi hihila pa siya ng ng nourishment from the main plant. Sayang naman, papatay ka na di ba? Mamamatay na rin siya. So why burden the plant for it? Likewise, sa buhay po natin, kung meron pong naganap na isang bagay na yung wala namang mangyayari na, why keep crying and keep craving for it, di ba? Yung mga regrets na tinatawag natin, bitterness na tinatawag natin, makakapagpaluoy lang yan. At hindi po tayo mamumukadkad. Ayun, they will be burden to us. Ayan. Ang ganda na analogy natin sa halaman. Oo, maganda. So, what we are saying here, kinakailangang i-prune, kinakailangang tanggalin kasi it also does not have only an impact on us personally as nanay, pero may impact din yan siya sa, di ba, Mami, bulaklak ito, tapos may mga petals or kung ano man yan na patay or lanta na. Merong impact doon sa katabi.
So, hindi, di ba parang bulaklak, ang ganda-ganda, tapos may makikita ka merong mga tuyot-tuyot dyan. So, dapat tanggalin mo. So, para hindi na makita, patuloy na makita yung flower na nagbo-bloom. Yes. Yun na Correct. yun ang naiisip ko na pwedeng illustration din doon. Sa buhay natin bilang mga kananayan, kung may mga regrets tayo na hindi tayo makamove on from these regrets, from this, baka nga may trauma pa minsan no? Parang Yes, trauma. may trauma ako. For example, trauma ako na may sinasabi na, hindi ako sanay na naiiwan kasi dati naiiwan ako ng ganito, parang nag-iisa ako. So ngayon, pag hindi ako naisama, nalulungkot ako, di ba? Hindi lang sa'yo yung effect, pati dun sa mga tao sa paligid mo, you are demanding too much from them, gusto mo lagi kang kasama or something like that, na nagiging, instead na natutuwa sila, magiging burden ka na din pala sa kanila. So, ikaw mismo, i-prune mo yung negative na feeling na yon at huwag mo nang palaguin at get on with your life and yeah. Then sa sinasabi mo, ang isa pa riyan nakarugtong, yung mga rotten, no, yung nabubulok na bahagi ng halaman, kahit sa atin, sabi mo nga, it affects the others, hindi lang sa itsura. The insects, na hindi magagandang insects, di ba doon nila gusto? So, sa halip na yun lang sana, nandiyan pa siya, madadamay pati yung mga fresh pa. Dahil yung mga tinatawag na insect nito, mga dead na ito, ay magagapang hanggang dun sa namumukadkad pa. Okay. Naku, ang dami nating mga suggestions, mga momsies, para po tayo patuloy na mamukadkad at humalimuyak sa ating pamumukadkad. Okay, let's go to the last one, letter E. Yan. Ano naman yung letter E? Yan, pastora. Letter E, oo nga. Ensure being planted in a rich soil. Ang ganda ng illustration ng parable of the good soil. So kailangan, ang ibig sabihin niyan, planted tayo and rooted in the Lord. Para mag-grow tayo. Para mamukadkad tayo. Okay, Mami Tin, di ba kanina yung letter A natin? Kasi para tayong kumbaga sa isang libro, we have the cover, no? Yung front and the back cover. The front cover, kasi sabi natin kanina, ay accept your genre. Accept genre. And then ngayon, we are telling our momshies, no? Na ano naman ito, ensure that you are planted in the right soil. So parang magkaterno sila eh. Why? Kasi ang bawat halaman, meron siyang tinatawag na certain soil na doon siya bagay. Like, itinanim mo itong halaman na ito doon sa medyo yung dikit-dikit na soil, di ba? Yung clay, medyo malak clay yung soil. Itong halaman na to, like mga citrus, gusto nila yung loam, di ba? Yung medyo mabuhaghag, medyo sandy yung kanilang soil. So, hindi siya rin magta-thrive. Di ba? Kailangan, root crop. Di dapat doon sa medyo maluluwag na soil. Paano mag-grow yung root crops natin kung hindi naman siya doon sa dikit-dikit ang soil niya, di ba? So, yun yung tawag natin. The cover and the back cover, magkasama sila. Na you have your own genre, you must be thankful for that. At si Lord hindi nagkakamali kung ano tayong ginawa. And then, you plant yourself. No? Make sure that you are planted in that rich soil where you will grow and thrive. Tapos na tayo. Tapos na tayo sa ating mga tips, no? Patungkol dito sa how to sustain our being in bloom. Ayan. At napakaganda ng iyong ngiti. Ayan. Any other comment? Any other last challenge natin sa ating mga kasama? Oo. Sa mga nakikinig po sa atin sa hapon ito, nilikha tayo ng Panginoon. We are like different types of flowers. So, kung anumang type of flower ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon, may we always bloom wherever we are planted. And then may we always bring joy to the people that surround us or that we meet along the way. Makita nila hindi lamang yung kulay
kung gaano tayo kaganda, kung gaano kaganda yung ating pamumukadkad, maging yung halimuyak, yung fragrance ng flower na yon ay maamoy sa atin. At mangyayari lamang po yan when we are really grounded in the Word of God, when we know that our Heavenly Father is there to provide us with the rain, with the right amount of rain, with the right amount of sunshine, with the right amount of air. So lahat ng pinagdadaanan natin, tamang-tamang sukat lang ng Panginoon na binibigay sa atin so that we can really bloom and become the flower that the Lord has designed us to be. Yes, amen. Yan sa iyong challenge. And I'd also like to leave naman this story about a wildflower, di ba? Yung wildflower kasi, I just read in one of the books on prayer, on prayer, tapos may wildflower illustration siya. Inihalin tulad niya ang wildflower daw na wala kasi siyang matubuang lugar. Kaya siya naging wildflower, di ba? Kasi hindi siya tumutubo doon sa lugar na parang alagang-alaga siya. But the wildflower is that kind of, yung genre niya ay nasa wild, na lugar. And then, mapakialam talaga, didugtungan ko yung sinasabi ng author. The wildflower grows and thrives in the wilderness. Diba? Because that is where the Lord wants the flower to be. Yeah. Yan, di ba? So, kasi, hindi negative po. Hindi po isang pagkakamali, kung saan tayo inilagay. Kung tayo po yung bouquet na pang bridal bouquet na bulaklak, di ba? Or kung tayo yung sinasabi ko na wildflower na kailangan puntahan ka pa ng mga tao doon sa ilang para ka makita at mapansin, di ba? So be it. Ang kailangan, sabi ni Mami Tin, bloom where we are planted. Okay, so maraming salamat sa iyo, Mami Tin. At bago po ang ating paghihiwalay, lagi nating sinasabi na tayo po ay hindi po magkakaroon ng katagumpayan sa anuman pong naisin natin sa buhay. Kailangan natin ng panalangin because that is our source of encouragement, inspiration, and the strength, inner strength in us. So, Mami Tin, ang magko-close sa atin sa prayer at saka magbibigay ng prayer tips ay magka-tandem na mula sa Praying Moms at Heart sa Muntinlupa, si Mamshi Heidi Vent at si Mamshi Needs Simone. Ayan. So sila pong dalawa ang sa atin po ay magko-close at magbibigay ng prayer tips. Tayo po ay manalangin. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin o Diyos sa bagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Ikaw na siyang nalikha ng langit at lupa, Diyos na makapangyarihan sa lahat at aming tagapagligtas. Salamat at ipinagkatiwala, pinahiram mo sa amin ang aming mga anak at ang mga batang nangangailangan ng aming kalinga. Alam namin na Diyos na ang mga batang ito ay biyaya na nagmumula sa iyo. Dalangin namin na bigyan mo kami ng wisdom, gabay kung paano namin sila palalakihin ayon sa iyong kalooban. Alam po namin na marami kaming challenges na haharapin sa pagpapaklaki sa kanila, pero nariyan ka o Diyos na laging tapat sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Nawa kami maging mabuting halimbawa sa aming mga anak, sa aming mga pananalita, kilos at makita ang pagmamahal sa kapwa. Tulungan mo po kami na maging mabuting magulang by your grace. Dalangin namin na patuloy mong pagpalain ang mga gawain ni Ate Bessie. Bigyan mo po siya ng good health, ingatan ng buong pamilya at patuloy ang kanyang gawain sa iyong ubasan. Pagpalain niyo po ang bawat isa nakikinig sa programang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Prayer is a relationship and real communication between you and God. He knows you deeply and loves you fully.
When you feel alone and can't talk to anyone about the discouragement in your life or faith, God will be there to listen, just as He's there to celebrate successes and happier times. An acronym for effective prayers. When you pray, always begin with offering of praises and adoration to God. And a heartfelt thank you is always a great conversation starter. Like any parent, God loves to see that we have grateful hearts and we take the time to praise Him for all He has done in the past. The answered prayers, the impossible situations overcome, the healings and grace. R is for repentance. Ask God for forgiveness for any wrong done. Have a clean heart. A, ask or express your needs. Y, yield to God's will and sovereignty. Have a heart of obedience and submission to the will of God over your own desires and needs. Jesus in His prayer even said, "Not my will but yours be done," because we know that God's way is the best way. E, endurance. Be patient with what you're praying for. God's answer always comes at the right time. R, request for others. Don't forget to intercede for others. Ask God to bless them, to protect them, and to meet their needs. S, scriptures. Quote or cite scriptures claiming God's promises. Pray to God in accordance to His word. In closing, thank God for His faithfulness and for always hearing our prayers. Maraming salamat po sa ating tandem ng Praying Moms at Heart. Yan po sa lugar ng Muntinlupa. Ang ating Ma'am si Hailey Ventura at Nids Simon. Ayan. Dahil lagi nga po na ating sinasabi, wala pong anuman na maaabot ang ating pong gawain, mga pusong ina, sa ating pong mga kabataan kung hindi po tayo connected sa ating pong Panginoon. And sa ating pong lahat na nakasama, napakabilis po ng ating oras. Natapos na po ang ating isang oras na pagsasama dito nga po sa ating programang Moms at Heart. Maraming pong salamat sa inyo at natapos na rin po ang ating paksain for this month of May. So sa susunod po na buwan, ay bibigyan naman natin ng pagpupugay ang mga tatay. Yan po ang lagi natin ginagawa dito. For the month of June ay meron po tayong mga focus para po sa ating mga katatayan. Ayan. So marami pong salamat sa inyo. Kayo po ba ay nakinig sa amin, sumama sa amin, nag-view over 702 DCAS FEBC Radio TV, FEBC Radio, at ganoon din naman po sa Moms at Heart or sa ating pong memo ni Mommy. Or very simple at hello, special po aking pagbati doon po sa mga nakikinig. Lalong-lalo na nga po doon sa may bit-bit or may katabi po ng PM Radio. Narinig niyo po kami nakasama ang amin pong mga tinig over 702 DCAS AM1. At ang lahat ng yan made available dahil po sa ating pagiging miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang inyong Mami Bessie Rios po ay lagi nag-iiwan sa atin ng wish. Magandang hapon, masiglang hapon, at pinagpala nawa ang ating hapon. Ang aga mo namang gumising, di nga uubos ang sinaing at sa pagtulog.